Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Kagabi nung nag-live tayo mga kababayan, marami nagagalit sa atin. Bakit daw natin parang ipinahiya si Banat Bay? Hindi ko alam kung mga supporter mga kababayan nyo ni Banat Bay or hindi. Pero mga kababayan, kung ikaw ay isang Pilipino na sumusuporta sa ating gobyerno, talagang kikwestiyonin mo yung inilabas na balita ni Banat Bay na kung saan mga kababayan, inililihis po nila yung gentleman's agreement dito kay Pinoy mga kababayan. Sa madalit salita, ginagamit nila yung taong namayapa na mga kababayan para mapagtakpan yung gentleman's agreement ni Duterte. Ngayon mga kababayan, bakit nga ba natin pinapansin yung katulad ni Banat Bay at itinatama yung maling ibinabalita nila? Dahil po dito sa panawagan ni Secretary Gibo mga kababayan. So ito, pakinggan po natin etong panawagan ni Secretary Gibo sa taong bayan. I-play na po natin mga kababayan bago tayo pumunta sa main topic po natin. Nanawagan si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro sa publiko na ituon ang atensyon sa issue ng mga illegal na gawain ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, hindi dapat maalis ang atensyon ng mga Pilipino sa katotohanan hinggil sa banta sa ating soberanya kasunod ng umiinit na usapin hinggil sa umano'y gentleman's agreement sa China ng Administrasyong Duterte. Di ba napakaliwanag ng sinasabi ni Secretary Gibo, mga kababayan, napakiusap niya sa taong bayan na huwag niyong alsin ang atensyon ninyo dito sa nangyaring gentleman's agreement na ito mga kababayan at yung banta ng China sa ating soberanya. Bakit? Kasi lahat ng pro-China vlogger ngayon, mga kababayan, ay gumagawa sila ng paraan para makakreate ng isang topic or issue na mapapag-usapan na matatabunan po itong isyong ito. Kung matatandaan nyo mga kababayan, 2 years ago pinag-uusapan na po ito. Kaso nga lang, natabunan siya ng iba't ibang issue dahil ang presidente nun mga kababayan, nung panahon ng 2021 ay etong si dating Pangulong Duterte pa. Ano po, kaya kada may lalabas na against kay Duterte, automatic mga kababayan matatakpan agad yan ng ibang issue. Kaya ngayon, ang pakiusap ni Secretary Gibo, huwag kayo basta maniniwala sa mga nagpapakalat ng fake news para lamang malihis yung topic at mapagtakpan etong gentleman's agreement na ito. Alam nyo mga kababayan, nakakatuwa nga yung sambayan ng Pilipino ngayon, yung panawagan nila, maimbestigahan sana sa Kongreso at Senado etong gentleman's agreement na ito. Ngayon, yung mga vlogger ni Duterte mga kababayan at yung mga vlogger na sumusuporta dito kay Kibulok, gumagawa na ng paraan, hindi na magkaintindihan kung anong paraan yung gagawin nila mga kababayan para mapagtakpan etong isyong ito. Kasi sobrang pinag-uusapan ng mga kababayan Sobrang pinag-uusapan na at nananawagan na ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan, na maimbestigahan na ito sa lalo't madaling panahon. Ano po, para malaman kung ano ba talaga yung nilalaman ng gentleman's agreement na yon. Ngayon mga kababayan, yung mga vlogger ni Duterte, hindi na magkaintindihan kaya ginagamit nila etong si Pinoy na panakip butas mga kababayan para mapagtakpan yung gentleman's agreement na yon. Yung mga dilawan, eto lang naman po yung tanong ko, yung mga pinklawan at dilawan, papayag ba kayo na gagamitin si Pinoy na pantakip butas para mapagtakpan yung gentleman's agreement ni Duterte? Siyempre, hindi. Diba? Amy Dizal, mega love shoutout po ng napakasarap pa. So anyway, ipagpatuloy pa natin. Dagdag pa nito, hindi rin dapat na mahulog sa patibong ang mga Pinoy kung saan tila binabaling sa iba ng China ang focus ng issue na ay parte ng kanilang propaganda. Diba yung mga pro-China vlogger mga kababayan, ano ba ang ginagawa nila? Naghahanap sila ng mapagbabalingan ng issue para mapagtakpan yung gentleman's agreement. Pero ito yung masasabi ko, dun sa mga pro-China vlogger, kahit anong issue ang gawin ninyo, hindi pa rin mayaalis sa isipan ng sambayan ng Pilipino na kailangan maimbestigahan yung mga sinusuportahan nyo.
na di umano lumalabas ngayon sa publiko na nagtaksil sa sambayan ng Pilipino. Diba? Ay, 1 million PH, mega love shoutout na napakasarap ha. TBMB Chris Rose MRL, mega love shoutout po na napakasarap. Maliwanag naman mga kababayan na yung ginagawa ni Banat Bay at nung mga kasamahan niyang vlogger mga kababayan ay black propaganda para malihis yung topic at mapagtakpan yung issue mga kababayan at malimutan ng sambayan ng Pilipino yung gentleman's agreement ni Duterte sa bansang China. Mga kababayan, kaya nga pilit nilang ginagamit yung mga taong namayapa na katulad ni former President Ferdinand Marcos Sr. at former President Benigno Aquino III, mga kababayan, para mailihis lamang yung topic dito sa gentleman's agreement ni Duterte. Diba? So ngayon, punta naman po tayo dito sa nakita pa nating balita na kung saan mga kababayan, diba lumabas etong ebidensya ni Maharlika. Natalakay natin to kagabi pero hindi natin napagtuunan ng pansin. Ngayon mga kababayan, may napansin lang ako dito. Bukod tangi sa lahat na pumick up ng maling balita ni Maharlika. Alam nyo kung sino? Etong Daily Tribune. Sayang nga yung paghangat pagsuporta natin dito sa medyang ito. Etong Daily Tribune mga kababayan, ayan o maliwanag naman, pinick up nila yung maling balita ni Maharlika. Ngayon, habang natutulog ako kanina, nanaginip tayo. May napanaginipan tayo na kung saan mga kababayan, eto palang presidente ng Daily Tribune, bata pala ni Bongo at saka ni Alcusi. Kaya pala mga kababayan, kahit mali at fake news yung balita, talagang pinick up nila at ibinalita nila sa publiko mga kababayan. Kaya nga nagulat ako nung isiner ni Maharlika yung balita ng Daily Tribune, binura agad nila yung balita kasi nga nakuryente sila. Alam niyo kung bakit nakuryente? Kasi nga hindi sila nag-fact check dito sa inilabas na impormasyon ni Maharlika. At basta po nila pinick up at ibinalita sa publiko mga kababayan. At nung ibinalita nila sa publiko, pinagtawa na ng mga netizen at na-identify ng mga netizen na peki po talaga etong inilabas ni Maharlika. Yun naman pala mga kababayan, kaya pala pinick up di umano ng Daily Tribune kasi yung presidente ng Daily Tribune, bata pala ni Bongo at saka ni Alcusi. Kaya pala nagtataka ako mga kababayan kung bakit gano'n na lamang yung pag-pick up ng nag-iisang media dito sa balita ni Maharlika na fake news. Nakita nyo ba mga kababayan na pinick up ng mga malalaking mainstream media at nung ibang mga pahayagan etong inilabas na expose ni Maharlika? Hindi. Bakit? Kasi nag-fact check po sila at nakita nila, na-identify nila mga kababayan na etong inilabas na dokumento ni Maharlika ay peke po. Tanging ito na lamang Daily Tribune yung nag-pick up na binura din agad yung balitang inilabas nila patungkol dito sa ebidensya ni Maharlika. Kasi nga mga kababayan, tinamaan sila Tinamaan sila at nabash sila ng publiko kasi pinick up nila yung maling balita. Yun naman pala, bata pala ni Bongo tsaka ni Alcusi, etong si Willie Fernandez, si Speedy Marimar. So anyway mga kababayan, eto pakinggan po natin yung isang reaksyon mga kababayan ng isang kilalang abogado pagdating po dito sa social media mga kababayan na si Atty. Libayan or etong si Batas Natin mga kababayan na kung saan pinagtawanan niya lamang etong expose nitong si Maharlika na kung saan talagang fake news nga naman mga kababayan. Sabi pa nga dito ni Atty. Libayan, hindi naman kailangan ng PIDEA na maglabas ng statement dahil kitang-kita na naman na fake news talaga yung inilabas ni Maharlika na ebidensya laban kay PBBM. So anyway, eto kinikredit natin kay Atty. Randy Libayan. Kanya po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Siya, resibo. Itong si Maharlika, mga kabatas natin. Tungkol sa sinabi ni PRRD o ni Digong, mga kabatas natin, na nasa narcolist o nasa listahan ng PIDEA noong panahon ni Noynoy itong si President Bongbong Marcos, mga kabatas natin. Ngayon, alam nyo, naglabas na ng statement itong PIDEA. Babasahin natin yan mamaya, no? Pero sa tingin ko mga kabatas natin, kahit naman hindi maglabas ng statement yung PIDEA na yan, it's very easy to debunk this. Okay? Diba, kahit hindi daw maglabas ng statement etong PIDEA, napakadaling i-debunk. Kasi nga naman, fake news mga kababayan. Alam nyo kasi sa isang pre-operation, napakahalaga ng control number. Kung walang control number yan mga kababayan, ibig sabihin yan,
hindi yan naisagawa or wala yan sa record ng PIDEA. At ibig sabihin yan, mga kababayan, sa madalit salita, fake news po yan talaga. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Okay? It's very easy to debunk this. Ang nakakatawa pa dyan, mga kabatas natin, ang naglabas ng ang nakita ko itong lumabas na PIDEA debunks fake operational documents. Sa SMNI lumabas to. No, shinare ng SMNI. Precious doon ka, mga kababayan. Biruin nyo ha, sa SMNI pa lumabas ito. SMNI pa yung nag-share nitong debunk ng PIDEA kay Maharlika. Ibig sabihin, etong si Maharlika inilalaglag ng SMNI. Dahil SMNI mismo ang nag-share nitong PIDEA debunk sa inilabas na ebidensya nitong si Maharlika laban kay PBBM. Kita nyo, mga kababayan, sila yung naglalaglagan. Diba naglabas ng ebidensya etong si Maharlika, mga kababayan. Pagkalabas ng ebidensya ni Maharlika, naglabas ng debunk etong PIDEA. Tapos isiner pa ng SMNI, mga kababayan. So sa madalit salita, hindi naniniwala ang SMNI dito sa inilabas na ebidensya ni Maharlika. Ano po, at mismong SMNI yung nag-debunk dito sa inilabas na ebidensya ni Maharlika dahil isiner po nila etong PIDEA debunk kay Maharlika. So, ipagpatuloy pa natin. Okay. Ito, sabi niya ganyan, confirmed ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PIDEA noong panahon ni Noynoy. Sabi ni Sendong A, be critical sa nilabas ni Boljak. Pero ang naglabas daw dito una, si PRRD si Digong O, sabi niya, ayon sa puting ahas, nakipagsabuatan si Kuting at Lisatanas ahas sa isang cabinet secretary ni Noynoy para hindi ituloy ang paghuli kay Kuting at sa isang artista na kasama ni Kuting habang sila ay nagpapakabangag sa pulburon. Outfit check, mga kabatas natin. Okay din, no? Shoutout kay Emma Legaspi Dunglaw. Yung iba, mamaya ako na po babatihan na. Ipagpatuloy pa natin. Yan. Malapit na yan. Malapit na. Ngayon, mga kabatas natin, tignan natin kasing linabas nila na dokumento. At tignan natin yung sinabi niya. Nakipagsabuatan si Kuting at Lisatanas para hindi siya huliin. Ngayon, mga kabatas natin, yung paghuli ba? Yung paghuli ba, mga kabatas natin, ay magiging lehitimo? Kung ginamit yung mga dokumento na ito, tignan natin ha. Kasado na ng gabing yun ang operation ng biglang hinarang ng cabinet secretary ni Noynoy. Bayan, kayo na ang humusga kung gusto nyo panatilihin si Bangag sa Polvoronic admin. Iaalay na kayo sa pakikipagbangbang sa China. Nasa mga kamay, puso at utak nyo nakasalalay ang kinabukasan ng inyong pamilya at bayan, wakasan ng Polvoronic Bangag ahas admin na ito. Okay, ano ba itong linabas nilang document? Okay. Ito, mga kabatas natin, authority to operate. Yan. Confidential, galing sa Philippine Drug Enforcement. Tingnan nyo, mga kababayan ha, kung makikita ninyo dito sa may side na ito, wala kayong makikita ang control number dyan. Ano po, kada kasi may authority to operate, mga kababayan, lagi kasing merong nakalagay na control number yan. Kung yan ay isasagawa or naisagawa na, mga kababayan. Kaso nga lang, ang problema dito, bukod sa mali yung spelling ng Isuzu, mga kababayan, na sasakyan, na brand ng sasakyan, wala ding control number ito, mga kababayan. Tingnan nyo po mabuti. Wala kayong makikita ang control number dyan. So anyway, pagpatuloy pa natin. Enforcement Agency, di umano ng PIDEA. Ang PIDEA kasi ang pangunahing ahensya ng gobyerno natin laban sa operation natin against dangerous drugs. Okay? Ngayon, whenever there are operations between or against people in relation to dangerous drugs, mga kabatas natin, nagkakaroon ng coordination yan. Okay? Tapos ito, authority to operate daw. No, tapos sabi niya, Unit Office, Intelligence and Investigation Service, type of operation, surveillance, tsaka casing. So pag titignan nyo dito, mga kabatas natin, dalawa lang, surveillance, tsaka casing. By this document alone, malalaman mo na walang
hulian na mangyayari. Because it's not even a buy-bust operation and it's not a search warrant. Kapag buy-bust yan, malamang may hulian na mangyayari. Okay? Kapag search warrant yan, pwede rin na merong hulian na mangyayari kung nahanap, okay, yung mga epektos doon sa lugar na yon. Kaso nga lang, ang problema dito sa inilabas ni Maharlika, mga kababayan, na ebidensya daw ebidensya daw. Surveillance pa lang, mga kababayan. Ibig sabihin, kung surveillance pa lang ito, galing pa lang ito sa informant, mga kababayan. At ibig sabihin, walang kasiguraduhan kung meron silang masusurveillance doon or wala, mga kababayan. Kasi nga, etong ipinakita ni Maharlika, galing pa lamang po yan sa informant, mga kababayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ngayon, mga kabatas natin, surveillance lang at saka casing. Ibig sabihin yan, mga kabatas natin, this is merely investigation. Okay? March 2012. Okay? Yung oras niya. Yung buwan niya at saka taon niya. March 2012. March 11. Okay? Hanggang March 12. 24 hours. Sa NCR Makati City, tapos meron dito and 7 others, ito yung team leader, blah 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 blah, tapos may pirma ng team leader. Pag titignan nyo, wala naman pang control number. Okay? So, dapat yan kasi magkakaroon ng control number yung mga yan eh. Ito, pre-operation report. So, ito, pre-operation. Ibig sabihin, bago pa sila mag-operate. Okay? Ito yung target, Bongbong Marcos, Bonget, wala ring control number. Some unidentified male and female cohorts, Filipino specific area, NCR Makati City. Summary of information. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal drugs inside Unit 4C, Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. Ngayon, mga kabatas natin, informant lang yung nag-report. Diba? Maliwanag. Hindi pa actually ito, ginalawan ng PIDEA. So this actually, mga kabatas natin, itong pre-operation report, hindi ito resulta ng authority to operate na ito. Okay? So informant pa lang yung nagsabi, hindi pa sila nag-surveillance or nag-casing. Ewan ko kung nag-surveillance sila or nag-casing. Tapos syempre, pagbabalikan natin yung sinabi niya na yon, sabi niya ganyan. Kasi ang sinabi ni Maharlika, mga kababayan, kaya yung taong bayan natawa na lang. Sinabi kasi ni Maharlika, mga kababayan, nagkahulihan. Parang ganun yung sinasabi niya, mga kababayan, na nagkahulihan, nahuli si PBBM, may ebidensya laban kay PBBM. Kumbaga, sa madalit salita, tinukmo agad niya na si PBBM yon, mga kababayan. Kahit yung ebidensya na sinasabi niyang ebidensya, galing lamang sa informant, mga kababayan. Hindi nga natin alam kung isinagawa ba ng PIDEA or hindi. Pero base sa PIDEA, mga kababayan, sinasabi naman ng PIDEA na wala talagang record sa kanila yon. Ibig sabihin, mga kababayan, talagang yung inilabas ni Maharlika sa madalit salita, fake news po talaga yon. Ano po, para lang masira si PBBM, naglabas sila ng peking dokumento na wala namang kaugnayan, mga kababayan, dun sa sinasabi nilang polboronic. Kasi ito, mga kababayan, hindi nga natin alam kung isinagawa ba yan or hindi. Kasi nga, unang-una, walang control number. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Paghuli. Diba? Okay. Doon pa lang, mga kabatas natin, alam na natin na hindi paghuli ang gagawin dito kasi casing pa lang eh. Tapos may tip pa lang na nakuha sa isang informant na may gumagamit daw ng droga dun sa lugar na yun. Paano ba kasi nangyayari yung mga tip-tip na yun, mga kabatas natin? Sa dami rin ng ginawa kong kasong ganyan, mga kabatas natin, medyo kabisado ko na rin kung ano yung operation na nangyayari kasi dyan. No? Ang usual... Sabi dito, idinamay di umano si Maricel Soriano, grabe. Kaya nga, makapaggawa lang sila ng istorya. Pati yung artista na nananahimik, idinamay pa nila, mga kababayan. Biruin mo, palabasin ba nila na yung kajamming ni PBBM ay etong si Ma'am Maricel Soriano? Idinamay pa nga nila, mga kababayan.
Biruin nyo yung isang taong matino mga kababayan, idinamay nila para lang mapasama itong si PBBM. Yung taong idinadamay nila nananahimik mga kababayan. Diba ganun sila kadesperado para mailihis yung topic, yung issue mga kababayan ng gentleman's agreement ni Duterte. Gagamit sila ng ibang tao na nananahimik para masira yung ating presidente at ang ating gobyerno. Ano po, atat na atat kasing masyado na may iupo, mga kababayan, yung kanilang gustong iupo sa pwesto. Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin. Yung nangyayari dyan, syempre, may coordination. Unang-una, pero sa arrest na yun eh. Pero itong mga ganito, mga kabatas natin, no, magsusurveillance muna sila. Kaya nga yung nakalagay dito, no, surveillance tsaka casing. Magsusurveillance sila, tapos bubuo sila ng kanilang case files, mga kaso nila. Titignan nila kung totoo nga na meron nangyayaring ganon. Silip-silip. Okay? Tingin-tingin. Pagkatapos niyan, magte-test buy sila. Ito, surveillance siya casing pa lang. Wala ang mangyayaring hulian pa dyan. Pag nag-test buy sila, mga kabatas natin, doon na magkakaroon ng buy bust. O kaya kapag kunwari man, confirmed na drug din yun, mga kabatas natin, yun, kukuha sila ng search warrant para habang nagkakaroon ng session doon sa loob na yon, isa-serve nila yung search warrant na yon, makukuha nila yung mga epektos na nandoon. Di ba? Sabi ni Forty Yogi, ibig sabihin na parang lead pa lang, parang, pero di pa proven. Parang ganon. Pero mas nilinaw ng PIDEA dito. Sabi niya, the Philippine Drug Enforcement Agency debunks the false operational documents currently in circulation in social media. So yung dokumento mismo peke. Yun yung sinasabi dito nung PIDEA. No? Yan, peke. 2 pictures of documents were posted online. An authority to operate in a pre-operation report, both dated March 11, 2012. PIDEA ran a check through its plans and operations reports management information system or PORMIS. Promise yung nandoon sa ano. Pero ito PORMIS. And found that no such operation was logged on said date. A critical feature of the PORMIS is that one cannot insert or tamper with recorded operations. All pre-operation documents are serialized and recorded in the database. Ito yung binasa natin kagabi mga kababayan. Mismong galing po yan sa PIDEA ha mga kababayan. Yung binasa nga lang natin kagabi Tagalog. Ito English mga kababayan. Pero galing po yan sa PIDEA. Mismo na kinukundina nila yung paglalabas ni Maharlika ng peking impormasyon. Ano po, para maidiin etong si PBBM. Ngayon mga kababayan, ang argumento naman ng mga vlogger na kasamahan ni Maharlika at netong sina Maharlika, naturally pagtatanggol ng PIDEA yan, boss nila yan eh. Anong gagawin ng PIDEA? Alang nga sabihin ng PIDEA yang meron kahit wala. Diba mga kababayan, ang laging argumento nitong kampo, nitong si Maharlika at saka nitong si Duterte, mga kababayan, pagtatanggol talaga yan ng PIDEA kasi boss nila yung presidente eh. Maliwanag naman mga kababayan, anong sasabihin ng PIDEA dito kung wala talaga sa kanilang record? At mismo nga mga kababayan, mismong PNP nga kinonfirm din na wala sa record nila etong si PBBM. At kahit nga itong si Bato mga kababayan, kapag ka tinatanong, talagang no comment siya, wala siyang masabi. Kasi nga, wala sa record nila si PBBM. Diba maliwanag mga kababayan? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. This ensures the system's integrity and negates any doubt on the data the system contains. In an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos, spurious documents, and fantastic claims at having insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Tama. So yun, dinebunk nila agad mga kabatas natin. Pero tulad na sinabi ko, you don't need the PIDEA to debunk this. Obviously, kung legitimate man yung document na yun, wala naman talagang ibig sabihin yung dokumento na yun. Okay? Of course, we still have the presumption of being innocent until proven guilty. Diba? Unless sinabihan ka ni Raffy Tulfo na sobrang guilty ka. Okay? So, sana ang ginawa dito mga kababayan ng Daily Tribune, yung katulad ng ginagawa ni Atty. Libayan, na kung saan pina-fact check nila mga kababayan yung mga lumalabas na peking impormasyon. Ano po, dahil yung ginawa ng Daily Tribune na basta nila pinick up, mga kababayan, yung balita at hindi sila nag-fact check, talagang makukuryente sila at mapuputukan sila ng publiko. Napakaliwanag. Ang bilis nga mga kababayan. Wait lang, pakita ko sa inyo. Punta tayo kay Maharlika.
Hanapin natin yung kay Maharlika. Maharlika. Tingnan ninyo mga kababayan ha, binura ng PIDEA yung kanilang post mga kababayan. Wait lang, Maharlika. Maharlika. Tingnan natin kung may lalabas pang Maharlika. Ayan o. Kita nyo, ito yung ibinalita ng Daily Tribune mga kababayan eh. Yan, napakaliwanag. Pinick up ng Daily Tribune, may verified badge pa mga kababayan. Pero, nung pinick up ng Daily Tribune, nung inilabas nila itong balitang ito, binura din nila agad kasi nga, nabatikos po sila ng publiko. Kasi nga mga kababayan, yung presidente pala nitong Daily Tribune, na si Willie Fernandez mga kababayan, ay bata pala ni Bongo. Di umano ha, bata ni Bongo tsaka ni Alcose. Kaya pala, kada may ilalabas na ka-fake newsan, itong kampo ni Duterte, mga kababayan, automatic, may lalabas na ganito, may pipick up na ganito, pero binubura din nila agad ha. Kasi nga, wala mapuputukan talaga sila ng publiko, mga kababayan. Napakaliwanag naman dyan, oh. Pinick up ng Daily Tribune, sabi pa nga dito, look, no vlogger Maharlika throw her Jack on Facebook page uploaded documents. Yan yung nakalagay dyan. Purportedly, from PIDEA to probe her claim that PBBM was on the agency narco watch list mga kababayan. So, ibig sabihin, ang sinusunod nila dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na nakita niya sa narco watch list etong si PBBM. Mga kababayan, nung mayor pa lang daw etong si Duterte. Pero mga kababayan, yan po ay dinibang agad-agad ng PIDEA. Kaya binura din agad-agad ng Daily Tribune mga kababayan yung kanilang post about dyan. Ano po, yung post na yan mismo, binura agad yan ng Daily Tribune mga kababayan. Kasi hinahanap ko yan kahapon pa, kagabi pa mga kababayan. Hindi na natin makita. At nakita natin dito kay Buljaka nung isinare po niya, wala na. Hindi na mabuksan yung files. Anyway, pagpatuloy pa natin. So, yun. Ganyan na mangyayari. Sabi ni Clown Prince, Attorney, do bypass operations need authorization from the court? No, hindi kailangan authorization from the court. Kailangan lang pag bypass operations, may mga coordination from the government agencies. No, tapos meron kang coordination din with the media kasi kailangan mo ng yung tatlong mandatory witnesses katulad ng nung barangay official or elected official, representative from the DOJ, tapos media. Ganon. Okay? At saka syempre, kailangan mo lahat ng mga sundin yung procedure bago ka magkaroon ng legitimate na bypass operation. Pero hindi kailangan ng authorization from the court pag bypass operation yan. Pero pag search warrant yan, kailangan mong i-apply yan sa korte. At saka mga kababayan, ganito kasi yan eh, kung talagang nagkaroon, ipagpalagay natin nagkaroon ng bypass operation mga kababayan, automatic may media po yan. At dapat yung mga pulis may body cam yan mga kababayan. At siguro naman, kung talagang na-bypass operation nila si PBBM dati, dapat nabalita na yan sa media. Kasi nga dapat may kasamang media at dapat naka-video yung ginagawa nilang bypass operation mga kababayan. Kaya nga 'di ba nauso nga yung body cam na sinasabi at dapat bago pumasok sa isang may kasamang may hawak na camera at may kasama mga kababayan na barangay official na kinakapkapan muna yung mga pulis bago magsagawa ng kanilang bypass operation mga kababayan or bago magsagawa ng kanilang pagpasok sa mga bahay para mag-imbestiga po doon at mag-search warrant. Mag-searching doon sa loob ng bahay. So ngayon dapat naka-video po lahat yon. Let's say sabihin natin, isinearch warrant nila etong si PBBM kung nasa saan si PBBM nung that time na sinasabi nilang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. So ngayon, kung yan ay isinearch warrant nila nakasama yung mga media, dapat na media na po yan. Dapat na balita na po yan. Ba't wala tayong nakita? Ibig sabihin, wala talaga. Diba mga kababayan? Wala talaga. Sa madalit salita. Ngayon, ang sinasabi nitong si Maharlika pagkatapos niyang ilabas itong kanyang unang ebidensyang peke, ay may susunod pa daw mga kababayan. Ang sagot ko nga dyan, ilabas na nila lahat para ma-debunk na lahat. Okay? Okay? Yun lang mga kabatas natin. I think this, I hope I made this clear, okay? Maraming salamat sa inyo mga kabatas natin. Sabi ni Sendong, medyo stretch yung AI, may hirap mag-generate ng text. And ano yan? HLB hands ang AI. NGNL text and HBL hands. Parang hindi ko alam yan.
Yan. Okay, yun lang mga kabatas natin. At least we cleared this up. Maraming salamat sa inyo. At syempre, tulad lagi yung sinasabi, matulog po tayo ng mahimbing. Dahil alam natin na yung natutulog ng mahimbing, siya yung lagi yung panalo. Paalam. Maharlika, matulog ka ng mahimbing dahil yung natutulog ng mahimbing, yun yung laging panalo at nakakapaglabas ng totoo. Pinagtagan ko na ha. Para makakuha ng idea si Maharlika. Kasi biruin nyo, maglalabas kayo ng peking dokumento tapos gusto ninyo na maniwala ang publiko sa inyo. Paano maniniwala ang publiko sa inyo? Ganon na ang pinipid ninyo sa utak ng taong bayan, puro ka fake news sa ninyo. Diba mga kababayan, gustong maniwala ang taong bayan sa sinasabi nitong mga vlogger na ito. Paano maniniwala ang taong bayan kung ang ipinapakain nila sa utak ng sambayan ng Pilipino ay puro ka fake newsan? Makapagsalita lang ng bayaran, puro bayaran yung idinidibag nila sa mga vlogger ng gobyerno or mga nagbablog na sumusuporta sa gobyerno. Yan na lang ba ang kaya nyong gawin? Nakakaawa naman kayo. Sa totoo lang mga kababayan, alam nyo, gusto ko na lang naisipin na itong inilabas ni Maharlikang ebidensya, nagjo-joke lang siya. Mga kababayan, at binibiro niya lang ang sambayan ng Pilipino. Kaso nga lang, nag-live pa si Maharlika, nag-vlog pa si Maharlika at talagang sinasabi niya doon na meron talaga siyang ebidensya. So anyway mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa inilabas na ebidensya ni Maharlika na tinawanan lamang po ng isang abogado na kung saan mga kababayan, sa paglalabas ng ebidensya ni Maharlika nang damay pa siya ng isang media outlet na yon na kuryente mga kababayan. Kasi nga, naglabas si Maharlika ng fake news, pinick up ng isang media outlet nitong Daily Tribune na kung saan, nung nabatikos ng publiko, kaagad binura mga kababayan yung kanilang post kasi nga fake news. Sus mio, Marimar